Mula ngayong Martes hanggang Oktubre 8, kailangan tanggapin ng COMELEC ang lahat ng mga Certificate of Candidacy na mga gustong tumakbo sa 2025 midterm elections. Ibig pong sabihin yan, wala itong pwedeng itaboy kahit gaano pa man ka-kontrobersyal at kahit minsan ay mukhang alanganin o hindi ka panipaniwala sa mata ng publiko. Ilang beses na kasing sinabi ng Korte Suprema na ministerial lamang ang trabaho ng COMELEC pagdating sa pagtanggap ng mga COC. Tatanggapin lamang dapat ng COMELEC ang mga inihaing COC. Sa Cipriano versus COMELEC, sinabi ng Korte Suprema na ang eligibility ng isang kandidato ay labas na sa kapangyarihan ng COMELEC. Sa Serafica versus COMELEC naman, sinabi ng Korte Suprema na ministerial ang trabaho ng COMELEC para tanggapin at i-acknowledge ang COC ng kandidato. Ibig sabihin po nito, kahit mag-hide ng Certificate of Candidacy para sa 2025, ang isang gaya ni dismissed Mayor Alice Go, wala pang otoridad ang COMELEC na ibasura ito. Si Alice Go, yung napatunayan daw ng NBI na isang Chinese citizen pala, hindi pinanganak sa bansa at dumating lamang sa Pilipinas noong 2003. At nito lamang linggo, binansagan si Alice Go na isang Chinese spy ng isa namang self-confessed Chinese spy. Ito pa, nung Hulyo, nagsampa ang Solicitor General ng kaso para ipawalang bisa ang birth certificate ni Alice Go. At noong Agosto, dinismiss ng Ombudsman si Go bilang mayor at pinatawan ng perpetual disqualification. Kung puro sabit na si Go, bakit pa siya pagbibigyan? Ayon mismo kay Solicitor General Menardo Guevara, hanggang election day ng May 2025, malamang walang balakid sa pagtakbo si Alice Go kung kanyang gugustuhin, maging para sa posisyong alkalde o pati na rin sa senador. Bakit? Dahil ang korte lamang ang maaaring magkansela ng kanyang birth certificate. Magdesisyon man ang Tarlac RTC ngayong taon, ang mga apela ni Go maaaring umabot pa sa Korte Suprema. Sa tingin ni Guevara, malabo raw magkaroon ng pinal na desisyon bago mag-eleksyon sa 2025. Yun din ang problema sa dismissal order at perpetual disqualification na pinataw ng Ombudsman kay Go nitong Agosto. Inapela na ito ni Go at maaaring iakyat din hanggang sa Korte Suprema. Pero may isa pang kapangyarihan ng COMELEC na maaari nitong gamitin sa ilalim ng Omnibus Election Code. Ito'y ang pagdeklara sa isang kandidato bilang nuisance candidate o kandidatong panggulo lamang. Maaari itong gawin ng COMELEC kung sa tingin nito ay niloloko lamang ng kandidato ang proseso ng halalan o di kaya ay panlito lamang ito sa mga botante o kaya ay walang malinaw na intensyon talaga na tumakbo. Pero kailangang maingat ang COMELEC sa paggamit ng kapangyarihang ito. Taong 2022, binansagan ng COMELEC ang senatorial candidate na si Norman Marquez na nuisance candidate. Ang sabi kasi ng COMELEC, hindi kilala si Marquez at wala itong partido. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinupalpal ng Korte ang COMELEC. Hindi raw popularity contest ang eleksyon. Palibasa hindi kilala ang kandidato, hindi maaring i-disqualify na ito ng COMELEC. Malinaw pa nga raw ang programa ni Marquez na isang animal rights activist. Sa huli, kahit sino maaring tumakbo sa halalan, kahit walang pera, partido o makinarya. Sa kaso lamang ni Alice Go, tila wala siyang citizenship. Pero yan ay bagay na kailangan pang desisyonan ng Korte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.